Kamusta ka na? Tagal-tagal na rin simula nung huli tayong nagkausap ah. Alam mo, sa dinami-dami ng mga pag-uusap natin, alam ko na yung mukhang yan. Pwede mo sabihin sa akin kung anong bumabagabag sa'yo? Bumabagabag? Wala. Wala namang bumabagabag sa akin ah. So ano nga bang bumabagabag sa'yo? Naalala mo pa ba yung mga sinabi ko sa yung mga pangarap ko dati? Ah, sinasabi mo pa sa akin na gusto mo makapagtapos bilang isang arkitekto. Kinikwento-kwento mo pa sa akin na gusto mo makapagpatayo ng isang magandang bahay. Oh, bakit naman yun? Sa lahat ng mga nangyari, parang malabo na ata. Malabo na ata. Hindi ba't unti-unti mo nang naabot ang mga pangarap mo ngayon? Pinabayaan mo kami. Alam mo na ba ang kasunod na kwento ng Pabulang Silanggam at si Tipaklong? Sa kwentong ito, si Tipaklong ay taos pusong tinanggap ng kolonya ng langgam pagkatapos niyang matutunan ang kanyang leksyon. Noong dumating na ang araw ng pangongolekta ng pagkain, aligagang-aligaga si Langgam dahil sa kanyang pangarap na mas mapalaki pa ang kanilang kolonya. Si Tipaklong naman ay nagtataka dahil hindi na binibigyan ng pansin ni Langgam ang kanyang sarili. At sa hindi inaasahang pangyayari, ang kolonya ni Langgam ay pinasukan ng tubig na naging dahilan ng pag-agos palayo ng mga pagkain kanyang nakolekta. Pagkatapos ng araw na iyon, matuto ng importanteng leksyon si Langgam. Kagaya natin, masyadong iniisip ni Langgam kung ano ang mga pwedeng mangyari sa inaharap na tuluyan na nating nakakalimutan ang kahalagahan ng ating kasalukuyan. Simula doon, napagtanto ni Langgam ng mga minsang maliit na bagay na kanyang hinarap ay mas malaki pa sa pinakamalaking hakbang na gusto niyang lupigin. Katulad ni Langgam, naiintindihan ko kung bakit ikaw ay nababagabag dahil sa mga pangarap na sa tingin mo ay hindi mo na maaabot. Dumating man sa buhay natin ang mga problema. Ang mga problema na minsan ay hindi natin inaasahan. Sana ay huwag nating kalimutan ang ginagawa ni Tipaklong na kung paano pahalagaan ang kasiyahan sa bawat sandali. Hindi man natin namamalayan, ngunit ang mga problema na siyang umadlang sa pag-abot ng ating mga pangarap ay siya ring nagbibigay ng panibagong daan sa mga bagay na maaaring magbigay sa atin ng lubos na kasiyahan. Ang pag-agos ng tubig sa kolonya ni Langgam ay naging dahilan ng paggamit ni Tipaklong sa kanyang mga pakpak upang madoble pa ang pagkolekta ng mga pagkain. Kagaya mo, ang pandemya ay naging dahilan upang ikaw ay mas mapalapit pa sa mga bagay na gusto mong gawin. Hindi mo man maabot sa ngayon ang pagiging isang arkitekto, ikaw naman ay gumaling sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Naalagaan mong maigi ang iyong mahal na aso, napalago mo ng tama ang iyong mga halaman. Ang lubos na kasiyahan ay mararamdaman mo lamang sa pagtamasa ng bawat sandali. Kaya sa susunod na hakbang na iyong tatahakin, lagi mong pipiliin ang maging isang mabuting tao. Huwag mong kakalimutang tumawag ulit ha.